14 na saling lahi pa rin. Napakaba, no? At sino po yung tumayong ama? Tumayong ama ni Jesus Christ? Si Jose. Ang kanya pong ama ay si Jacob sa panahon ng Kristo. At si Jose nagsimula sa lahi ni Abraham. Ganun yung plano ng Lord, no? Ang haba. Hindi mo alam. Para panahon ni Abraham yung pinlano na para si Jose ipanganak ni Jacob at maging kilalaning ama ng ating Panginoong Hesus. Diba? Yun ang plano ng Lord. Parang kayo may plano ng Lord para sa inyo lahat. Pangalawa, sabi nga, saan ba pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo? Sa Sabsab. Yan. Bakit kaya? Plano pa rin ng Lord yan. Plano pa rin yan. Kasi ganito, noong una, ang mga kordero o maliliit na tupa, pag iaalay sa altar ng Panginoon, kailangan malinis. Pag isisilang siya ng inahing tupa, may tela, sasahudin nila yung baby tupa or kordero. Hindi pwedeng malaglag, hindi pwedeng matumihan. At iyon yung iaalay sa altar ng Panginoon. So, nakukuha niyo? Jesus Christ, sa pinanganak, Sabsab. Bakit? Kasi siya ay iaalay din sa Panginoon. Nakatakda siyang mamatay para sa ating mga kasalanan. Di ba? Hindi ba coincidence yun? Lahat plano ng Panginoon. No? Buhat kay Abraham, buhat dito sa ating Panginoong si Kristo. Lahat plano. Diretso na tayo, no? Who is Jesus Christ? Sino ba si Hesus Kristo para sa akin muna, bago sa aming family, no? Jesus Christ is my Savior. Siya yung nagligtas sa akin noong mga panahon. Medyo magulo lang yung aking pangyayari sa buhay ko noong araw, no? Ako ay sumira ng kalikasan. Sumira ng kalikasan. Dahil ako ay naglalaging. Numumutan ako ng mga punong malaki noong mga 80s yan sa Aurora Province. Pinuputan namin yan, dinadala namin sa ilog dahil noong panahon wala pang mga chainsaw, or manual, palakol, o gano'n, o what. Pag dumating sa ilog, gagawin namin balsa, sasakyan namin yan para kami makababa. Ang aming kinuunan, maghapon namin nilalakad hanggang doon kami pupunta. Magpakalayo, no? Senior ko to dahil doon talaga ako humingi ng tulong sa Panginoon noong panahon yun. During that time na kami nagpapaanod na ng troso, dalawa kami. Ang aming troso na dala ay 3 pirasong malalaki. Kasi malaki ang ilog ng Umiray Province. Habang kami tumatakbo, biglang dumating ang malaking baha. Napakalakas ng baha na nanggagaling sa Angat Dam, Bulacan. Diyan, umiikot yan. Inabot kami ng baha sa malawak na ilog at kami ay nasira ang aming sinasakay na bansa na kahoy. Nakarma kami noong panahon yun. At pagkatapos nun, meron kaming nahawakan ng aking kasama at kami nagpaanod sa malaking ilog. Humihingi ako sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Malayo ako sa pamilya ko. Parang hindi ko na sila makikita. Ito na yata yung katapusan nila galag. Ako pa pala sila galag. Isa rin akong vlogger. Ito na yata yung katapusan nila galag. Ni Tolits. Pero sabi ko, Lord, kung ito ay oras ko, wala na akong magagawa. Sa pag-anod sa amin sa ilog na yun, malaki na ang baha. May biglang dumaan na bangka
na nakamotor galing sa mga lugar. Mo, tumatawag ako sa Lord, Lord, tulungan mo ako. Parang hindi pa oras kasi matagal na ako hindi umuwi sa amin. And 3 years na. Hindi na alam ng pamilya kung nasan ako. Dumating yung bangka. At kami ay naisakay. Nadala kami sa tamang lugar at nakaligtas. Pero sad to say, yung aking kasama ay doon na namatay yung isa. Nalunod. At doon na rin namin inilibing sa tabi ng ilog. So ganun, yung tulong ng Panginoon laging naandyan. No? Pero mo yun, at talaga ang lakas ng agos ng tubig. Talagang maraming namamatay kasi noong panahon ng pagbiglang tumating yung baha. Pero ano, nakaligtas pa rin sila galag. Nakakapagpatotoo pa sa harapan. Okay. Sino si Hesus Kristo sa aming buhay? Yan. Tanong ulit. Sino ba si Hesus Kristo sa ating buhay, mami? Simple lang. Ang Panginoong Hesus ay naging sentro ng aming buhay mag-asawa at ng aming buhay pamilya. Kasi kung wala sa amin yung Panginoon, hindi namin ginawang sentro, malamang hindi rin kami siguro depende sa amin kasi as a broken family, mga kapatid ko, maraming palit-palit ng asawa. Ang gagwapo kasi. Palit-palit sila ng asawa. Pero ang kanilang mga naging asawa ay talagang nagkaroon ng mga problema. Pero ang binigay ng Panginoon sa akin ang asawa ko talaga. Siya na talagang minahal namin ang isa't isa. At pinilit namin gawing sentro si Lord. In 31 years na kaming magkasama ng asawa ko. At sa Couples for Christ ay kami ay 25 years. Dahil kami graduate dito ng May 21, year 2000. So sa panahon yan, kahit na may mga pagsubok, pinaglalabanan namin mag-asawa, hindi kami bumibitaw sa pagpapalaki ng aming mga anak hanggang sa awa ng Diyos. Lumaki ang aming mga anak na may takot sa Diyos. No? Kasi nasa atin yung Panginoon. Bago ako magtapos, gusto ko muna mag-share din yung asawa ko. I-share ko naman po kung paano po gumalaw ang Panginoon sa aming buhay mga asawa, sa aming pamilya. Kasi po, nung una po talagang hirap kami mula po nung kami nagkakilala, naging mag-asawa. Tulad niyo siguro, nakaranas din po kayong ang bahay niyo ay sa ilalim ng putikan, mabaho, maingay, paggabi, gano'n. Nakaranas po kami noon hanggang sa talaga po kasi kami. Kumbaga tumayo po kami sa sariling naming paa. Talaga po nagsikap kami mag-asawa kahit po mahirap ang buhay. Lagi po namin kasama si Lord. Siya po ang bahala sa aming mga problema, sa aming mga lutasin sa buhay, na kahit po kami mahirap, talagang yung pong tatlo naming anak, yung dalawa po, tapos na po ng kolehiyo, talaga pong iginapang po namin. Kaya sabi nga po ng asawa ko, puro kami London. Nung po kami nagpapaaral, nagkasabay po ang dalawa naming anak ng kolehiyo. Alam niyo po yung puro London? Nandito, puro microfinance po. Sa 7 araw po, 5 araw po ako araw-araw naghuhulog sa dami po ng microfinance ko. Talaga pong pinagsikapan po namin yon na minsan po, bawal na bawal po ang absent si brother kasi pag absent, ayan na, patay na. Hindi ako makakahulog. Ay pero po ako naman kahit pa paano po, nagninegosyo po ako kahit maliliit na. Baka po nagpipinat butter ako, nagre-repack po ako ng mga mani. Basta po, marangal na gawain para po makatulong sa aming pamilya. Ginagawa ko po yun. Ayun po, tapos po, yung anak ko pong pangalawa,
talagang nung nakatapos siya, nakapagtrabaho siya agad. Dati po kami, kung alam niyo rin po, nasa Gawad Kalinga po kami, yung pabahay po ng couples para po sa mahihirap. Kasi dati po kami nangungupahan talaga. Ilang taon po kami nangungupahan. Tapos po, yun nga, nakagraduate yung anak ko. Mula po siya na ng trabaho, kumuha po siya ng rento-on po na bayad lupa dyan po sa Blia. Dito lang po sa likod. Dito po sa San Jose. Yun po, mula nung siya yung magtrabaho, nakapitong taon siya. 7 taon niya rin po yung hinulugan, nakatapos po kami ng equity. Tapos po, pinalat po siyang makapunta sa ibang bansa. Napagawa na rin po niya yung aming bahay at lupa dyan po. Kumbaga po, talaga pong kung wala si Lord sa buhay namin mag-asawa, nakita po ng aming mga anak yung paghihirap namin. Kaya ngayon sila lumalaki, ginagantihan naman din po nila ng kabutihan. Talagang pangarap po namin magkaroon kami ng sariling tahanan. Pinagkaloob naman po ni Lord. Talaga po ang laki po na naitulong sa amin ng aming samahan na ito. Sabi nga po, kung ito nga po ay samahan ng mag-asawa na nasa gitna po natin pagsasama ng ating Panginoon. Pinagtitibay po niya ang pagsasama ng mag-asawa. Yun lang po. Salamat po. Okay. Bali nga, kasi yung topic na sa bandang mali, what it means to be a Christian. Ano ba rin yung pagkahulugan ng pagiging Kristiyano. Sa ngayon po kasi, nag-serve nga kami bilang isang unit head na aming chapter. At the same time, ako din po yung coordinator ng aming chapter sa music min. Yan po, mga kasama ko yan. At may mga member kami. Tapos, kahit nga umuulan, hindi nagiging hadlang sa amin yung ulan. Kung gusto namin mag-serve, gagawa kami ng paraan para makapunta sa big. Gaya kanina, wala kaming masakyan kasi walang service. Kaya naghanap kami kasi yung mga gamit, lahat ito ay dala namin yan, ay umuulan. Kaya tawa ng Diyos, nakahanap ako ng tricycle doon at nadala ko rin. So ganun yung pag-serve. Nag-serve din ako as a lay minister. Yan, ang dami kong ginagawa sa buhay. Lay minister din po ako. Kaya, yun ang pag-serve kay God. Yun ang kalooban ng pagiging Kristiyano. Hindi lang na ikaw ay Kristiyano, nag-serve ka kay Lord, hindi lang po yun. Pagkos, sabi nga, ginagawa mo yung tungkulin sa iyong kapwa at sa Panginoon. Ito po, bago ko po tapusin, may iiwan ako sa inyong mensahe. Alam niyo nung panahon ng mga Israelita, si Moises, pag si Moises daw po ay nakataas ang kamay, laging panalo, laging nananalo ang mga Israelita sa laban. Alam niyo naman ang unang panahon, hindi ba walang giyera. Ngayon, pagka nangangalay din si Moises, bumabagsak ang kamay. Pag nangalay si Moises, babagsak ang kamay niya, matatalo ang mga Israelita. So ganun. Bakit ko po sinasabi? Narito kami, community ng Couples for Christ. Pwede nyo sandalan. Sa sandali na nangangalay ang inyong mga kamay, tutulungan kayo ng mga kapatid natin na yan. Tama po ba, mga kapatid? Yun po yun. Sa panahon ni Moises, may tumulong sa kanya na dalawa. Tululungan siya na huwag bumaba ang kanyang kamay. Ngayon, madami. Ilang kami sa chapter. Para nasa kami. 5, 10, 15, 20 pass na hinawasama. Lahat po yan. Tutulong sa inyo. Sa sandali lang kayo ay nanghihina. Sa sandali lang po kayo ay nabibigatan sa inyong mga dalan. Andiyan po yung mga household head nyo. Unang-una po yan na pwede yung pagsabihan. Pangalawa po, kaming mga elder sa community nito. Wala po kaming inaangat rito, kundi makasama namin kayo sa paglilingkod na ito. Ang plano ng Lord, hindi nyo alam. Baka isang araw kayo naman yung tumutugtog dito. Kayo naman yung kumakanta rito. Sino pong marunong kumanta? Mahilig kumanta sa video, okay.
Taas ang kamay at akin na ang ililista. Kukunin ko na agad. Wala pa. Okay, pag-isipan nyo. Sino marunong mag-gitara? Taas agad ang kamay. Kukunin namin ni Brother Dave para kami ay may katulong. Kumbaga, yung aking mga kamay ay laos na, masasakit na. Naghahanap na ako ng papalit. No? Anyway, sabi nga yung pag-share, kahit anong hirap, kaya mo, basta masaya ka. Na? Masaya po ba kayo sa CLP, sister? Yeah, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon at maraming salamat sa mga pangaso.